Meron ngayong umiinit na naman na ano, na balita. Tony Villa, magandang, umaga po sa iyo. Eto, merong umiinit na naman at talagang sumisingaw na naman po mga kababayan. Pumunta tayo dito. Ay, eto na yun. Ayan. Ayan! Oh, balita ng SMNI. Muling iginiit ni former President Rodrigo Roa Duterte na hindi ito papayag sa investigasyon o na imbestigahan siya ng dayuhan kaugnay ng kanyang um, laban kontra droga campaign, mga bossing. Yan. Ngayon po, dahil nga sa daming nakikitang nagiging butas, tapos biglang si Mayor Baste Duterte, no? Kailan ba nag-umpisa yon? Hindi ko na matandaan yung mismong date no? Marso. Kunyari na lang, Marso 15. Basta 3 araw, sa 3 araw, putek 8 ang tegi. 8 ang deads, mga kababayan. Mabuti sana kung ang bilangan nun ay, kay Basti lang yan sa pamumuno. Hindi po ang magiging bilang nun, mga bossing, no? Siyempre pag kinount yan, ito ang nategi noong panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, ganito. Ito ang nategi doon sa panahon na laban kontra droga kay PBBM. Kakount yan ng kakount kay PBBM sa sa panunungkulan niya. No, kaya dapat lagi nating ipapaalala, mga kababayan, kapag kaya na napag-uusapan, karamihan diyan, no, kay Baste, mga bossing. Ngayon, mukhang lalong mapapapasok itong ICC, mga kababayan, dahil po yung pagdedeklara ni Baste noon. Pero pinatigil na po ngayon, di ba? Ito nga kasunod ng ginawang pagdamay kay Davao City Mayor Baste Duterte sa kaso ng International Criminal Court o ICC. Ako po, mga bossing, ang tingin, Ma'am Jean, magandang gabi o umaga po sa inyo dyan, kung nasaan man kayo. Ako, mga bossing, nung pagka-announce pa lang po nun at tapos nasabi na 8 ang tegi sa 3 araw. Sa ilang buwan sa 3 buwan simula January hanggang Marso, ang dami din po, mga kababayan. So ngayon, sabi ko, naku po, lalo silang madidiin dito. No? Lalong isisigaw ng mamamayang Pilipino. Although siguro sa Davao, okay lang yung mga ganon, no? Wala silang problema sa ganon. Kaya lang, mga bossing, ang taong bayan ngayon, iba yung gustong style na. Ang style na gusto ng taong bayan, yung tipo bang mailagay mo sa, tawag dito, mapagaling mo yung nagdudurog na yan o nagdudroga na yan nang hindi kinakailangan na mawalan ng buhay, mga boss. Lalo pong yan, mga bossing, lalo pong igigiit ng mamamayan. O tignan nyo, ganyan talaga ang style nila. Ganyan talaga yung style nila pagka nag-aano sila ng laban kontra droga, talagang madugo masyado. Eto pa, simple but rock, hello po. Eto pa, mga kababayan, no? 'Di ba ginigiit nga nila si Bongbong Marcos Jr. Ano yan kilala namin yan no? Kilala ko yan Nasa listahan ng ano yan. Si mismong ang dating Pangulong Duterte din ang naglaglag sa sarili niya dito. Si Bongbong Marcos, kilala namin yan Hindi lang namin pinahuli pero nasa listahan niya ng ng PIDEA na nagdudurog yan. Mga boss, lalong isisigaw ng mamamayang Pilipino, no? Yung sinabi ni Pangulong Duterte, kilala namin yan kaya hindi namin pinahulian. O kaibigan, o kung hindi niya ako turing na kaibigan, pero kaibigan. Kaya hindi ko inano yan. Kaya hindi isinama. No?
doon sa hulihan. So ngayon, ang tanong ng Pilipino ngayon, ano ang tanong ng Pilipino mga kababayan? Naging selective ba yung laban kontra droga ni Pangulong Duterte? Yung mga maliliit lang ba talaga ang naipahuhuli? Pero kapag ka malalaking tao, pagka yung mga Peter Lim, ay hindi. Di pwede eh. No? Yung iba lang. Yan po talaga mga kababayan, ang lalo silang madidiin. No? Diyan po talaga mga kababayan, na baka po talaga mapapasok ang ICC. Mga bossing. Sabi ni Simple Batrak, tapos si Dilima na hindi kaibigan, ipinakulong. Ayun. Mga boss, magsasama-sama yan, ano? At panigurado ako, yung ganitong tayo ay simplihan lang, no? Akala natin kung ano-ano. Pero behind the scene, for sure, pinag-aaralan lalong maigi yan ng International Criminal Court. Ako mga boss, ang stand ko dito dati, no? Hindi ko gusto yung mga sinasabi ni PRRD, pero hindi okay sa akin na pumasok ang ICC. Ngayon, mga boss, from his mouth, galing sa kanyang bibig, galing sa kanila at yung mga nakikita nating mga galawan nila, no? Dito sa laban kontra droga nila, mga kababayan, kumbaga, imbestigahan dahil po mismo sa kanilang bibig na din po nanggagaling mga kababayan. Hayaan nating makapasok mga bossing para maimbestigahan din po, no? Kasi ako paniwala ako dati noon. Paniwala ako mga bossing na etong laban kontra droga, isa to sa magiging susi ng Pilipinas para mas madaming pumasok na investors kasi iisipin nila safe na ang Pilipinas, no? At itong laban kontra droga nila ay walang pipiliin to. Mayaman man, malaki man, maliit man na mamamayang Pilipino, basta ikaw ay napatunayan na may paglabag ka sa batas, mga bossing, ipapahuli nila. Kaya lang, ang lumalabas po, no, sa bibig ng ating dating Pangulo, tipo bang ang pagkakaintindi ko selective. Pili lang yung mga huhulihin. Yan. Naloko na. Kayo po, mga boss, chief, amo, sir, nandiyan po kayo, mga kababayan, no? Nandiyan po kayo. Ano po sa tingin nyo? Ano ang boto ninyo? Tuluyan nang hayaan na makapasok ang International Criminal Court para kumbaga mapag-aralan, maimbestigahan kung ano talaga yung nangyari at yung katotohanan, no? Gusto nyo po ba o hindi? Ilagay nyo dyan sa comment section, mga boss. Ilagay nyo dyan sa comment section. Ang bilis natin, ano? Halos 48 minutes na din po tayo, mga kababayan, na tumatalakay dito. 1,168 viewers. Ayan. Wag nyo pong kalimutan na i-like itong live stream natin, mga boss, chief, amo, sir, no? And dun sa mga bagong pasok lang po at ngayon lang po nakita ang live stream ni Mark Ramos, ay pakipindot lang po yung notification bell dyan, yung subscribe button dyan, at yung notification bell, pindutin nyo na din po yung all para kapag po tayo ay naka-live stream, tuloy-tuloy lang po at lagi kayong ma-update. Lagi kayong mano-notify pag naka-live na po tayo. Kasi minsan paiba-iba tayo ng oras eh. At the same time, i-share nyo na din po itong live stream natin. Okay? So, ayun po yung ating mga topic, mga boss, chief, amo, sir. Ako'y magpapaalam na po. Gabi na din po dito. Anong oras na? 10:48, mga kababayan. At ako'y magbibilang nung sabi nila, bayaran niyang si Mark Ramos. O bibilangin ko muna yung bayad sa akin. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.